We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Welcome po sa lahat nating mga worshipers, lahat nating mga followers, disciples, at lahat nating mga leaders. At lahat ng mga cell group members, lahat ng mga invites natin ay welcome sa oras na ito. Good morning po sa ating lahat. At salamat po at tayo po ay binigyan ng buhay ng Diyos at karapat-dapat siyang sambahin natin ngayon sa Espiritu at katotohanan. So ating wini-welcome lahat ng nasa Luzon, Visayas at Mindanao at ganun din lahat na nasa abroad nating mga kapatid nasa iba't ibang bansa ay ating wini-welcome. So sa umagang ito, atin pong damhin ang presensya ng Panginoon, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, pagsalusaluhan natin ang kanyang mga salita. Sa oras na ito, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay at lakas na binigay mo sa amin. Maraming salamat sapagkat malaya kami na makapagbigay ng aming pagsamba sa iyo. Salamat sa kalayaan, sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. I pray, Lord God, let your Spirit move sa lahat ng mga anak mo na nasa iba't ibang lugar. Alam namin ng presensya mo ay hindi limited. And I pray, mangusap ka sa puso at isip ng bawat isa. Abutin mo ang iyong mga anak, Panginoon, saang dako man ngayon. Nagpapasalamat kami dahil ang presensya mo ay hindi limitado sa 4 na sulok lamang. At dalangin ko, Panginoon, minister to us, O God, sa umagang ito. Sa lahat ng mga anak mo na nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, ikaw po, Diyos, ang kumilos at mangusap sa bawat isa sa kanila. Pinagkatiwala po namin sa iyong lahat sa oras na ito. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, itong aking panalangin. Amen and amen. Damhin po natin ang mga mensahe ng awitin, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Tunay nga, Panginoon, hari ka sa aming mga tahanan, sa aming iglesia, sa bawat isa na nakikinig sa umagang ito. Sa iyong papurit at salamat, sa iyong kaluwalhatian. Ngayon, Panginoon, higa kami umawit para sa iyo. Nagkaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Taas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailan di mahihiling, ang ngalan mo ay kaligtasan mo. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Ang tinig mo ay hanap sa templo mo banal. Sa templo mo banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari.
mahihigit. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking kaharian, O Diyos na langit ko. Tila kailanman di mahihigit. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking kaharian, O Diyos na langit ko'y magharina. Sundin ang loob ko dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob ko dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailan ay di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y magharika. Hari ka, Panginoon! Hari ka, O Diyos! Salamat po sa mga mensahe na ating narinig at ang ating mga puso ngayon ay ihanda natin, ang ating mga ballpen, ang ating mga notebook, at higit sa lahat ang ating mga Biblia. At sa oras na ito mga kapatid, ikaw at ang Panginoon ay makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. 2 Timothy chapter 3 verse 13 ang batayan natin, and Revelation 22 verse 11. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama, at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang, at sila man ay malilinlang din. Then in Revelation chapter 22 verse 11, magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi. Ngunit ang mabubuti ay magpapatuloy sa pagpapakabuti, at ang banal sa pagpapakabanal. Ang pag-usapan natin ngayon mga kapatid, kung ating obserbahan, mag-observe po tayo sa ating paligid, may mga disciple na nagre-reach out sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak at pamilya. May mga taong binago ang buhay at nais na mag-share ng gospel. Pero papansinin natin, merong nag-a-accept, merong nagre-reject. At dapat malaman natin bakit. Ang ino-offer mo, kaligtasan. Ang ino-offer mo ay kabutihang pagbabago ng buhay ng isang tao. Pero mapapansin natin, meron talaga na pag nilapitan mo, respond agad at nais niya na mabago din buhay niya. Pero may tao na dinala mo na sa Lord, bumabalik sa dati. Now, ang reality mga kapatid, nasa Bible. Nasa last days na po tayo. Ang reality nito, merong leader bumabalik sa dati. At dapat maunawaan natin, leader na yon, disciple na. At meron naman na madali siyang dalhin sa Panginoon. So ang reality nito, nakikita natin sa mga verses na binasa po natin kanina. Ang masama ay lalong magpakasama. Ang marumi, lalong magpakarumi. Ang mabuti ay magpapakabuti, at ang banal, magpakabanal. So the reality is this, mga kapatid. May mga tao na nakatakda na gusto na niyang mamuhay sa kasamaan.
pero hindi niya alam masama yon. At may mga mabuti na gusto niyang mamuhay ng mabuti. Now, nakikita natin, we must accept that reality. Tanggapin natin ang realidad na yan. Kaya may mga tao na ang dapat nating makita ganito, hanapin natin yung naghahanap talaga sa Diyos. At hindi natin alam sino yung mga naghahanap sa Diyos. Diyos ang magbibigay ng gabay sa atin. Kasi nasa last days na tayo. At minsan, may mga tao na binabahaginan mo, ikaw pa ang masama. Kasi ang masama, magpapakasama. Ang mabuti, magpapakabuti. At ito ang realidad. Nakatakda yan sa bawat isa. Kaya ang ipag-pray natin, mga kapatid, dalhin ka sa mga taong hinahanap mismo ang Diyos. No? Minsan, napunta ka sa mga tao, hindi Diyos ang kailangan nila. Ang mahalaga, ang gospel ay buhay sa panahon ngayon. Kasi may hangganan ang lahat. That is why our theme for today is about wickedness worsens and righteousness shines. Ibig sabihin, lalong lalala ang kasamaan at lalong magsashine ang katuwiran. Wickedness worsens. Ibig sabihin, habang tumatagal, lumalala ang kasamaan. Nasa Bible po yun. At ang mga matuwid ay lalong maging matuwid ang pamumuhay. And that's the reality of life. Tandaan natin mga kapatid. Now, bakit mahalaga ang mensaheng ito? Mahalaga ang mensaheng ito para walang ma-discourage sa atin. Merong tatanggap at merong magre-reject ng salita ng Diyos. Mahalaga ang mensaheng ito upang ating maunawaan, ikaw mismo bakit nagiging desirous ka na mamuhay ng banal at ng matuwid. Bakit umiiwas ka sa mali? Meaning, nais mong mabuhay ng may katuwiran at merong pagkatakot sa Diyos. Kaya tandaan natin, ang wicked ay gusto niya wicked at hindi niya alam na siya ay wicked. At itong ating dapat pag-usapan. Kasi ang bulag, hindi niya alam na ang ginagawa niya ay nasa kadiliman. Pero ang liwanag, nakikita ng righteous person ang mali at ang tama. Pero ang taong nasa darkness, hindi niya alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kaya sa time natin ngayon, maging discerning po tayo sa ating mga kaisipan, sa ating damdamin, sa ating galawan. Righteous ba ginagawa natin? O wicked ba ang ginagawa natin? Yun ang ating bigyan ng pansin kasi nangyayari na yan sa time natin ngayon. Kaya nga, wickedness worsens and righteousness shines. Habang tumatagal, lumilitaw na ang mga kulay natin, mga kapatid. Habang tumatagal, nakikita na kung anong kulay tayo. Malalaman mo ang tao na ang kanyang puso at ang isip ay gusto niyang sa Diyos siya palagi. At may tao naman na kahit dalhin mo siya sa liwanag, gusto niya sa dilim palagi. So lumalabas ang mga kulay na ng bawat isa sa atin. Kasi we are now in the last days. At yan makita natin sa Revelation 22:11. Ang masama, lalong magpakasama. Ang mabuti, lalong magpakabuti. So yun ngayon ang ating tinatahak sa panahon natin sa ngayon. Ibig sabihin, isa lang ang pwede nating yakapin. And this is very important upang maging aware tayo as we go on sa journey natin sa discipleship. Different kinds of people ang namimit natin. So wickedness worsens and righteousness shines. Number 1, you'll know them by their fruits. Malalaman mo ang taong wicked at righteous sa kanilang mga bunga. In Matthew 7:16-20. Tingnan po natin sa Matthew 7, verse 16-20. Ano ang sinasabi dito? Verse 15 tayo mag-start. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Ang context nito about the false prophet. Ngayon, kung ating palawakin mga kapatid, sa panahon natin sa ngayon, maraming mga tao na tumatahak sa mali. Mga tao na nakahalubilo natin sometimes. At dito, ang i-emphasize natin ngayong umaga, si Jesus Christ, nagbigay siya ng warning dito, mag-ingat sa mga hindi tunay na propeta. Mga nangangaral, mga nakahalubilo po natin, and sometimes nasa church, o kaya minsan nasa labas ng church, at hindi lang sa mga propeta, kundi sa mga Kristiyano na nagdadamit Kristiyano, mga disciple na nagdadamit, kunyari na disciple. Pero sabi ni Jesus Christ dito, lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. So, ibig sabihin, nakakahalubilo natin ang mga yan. At pupwedeng nasa net group ninyo, pupwedeng nasa cell group ninyo, nagbait-baitan siya, pero asong gubat pala. Pupwede siya ay sinasabi niya na mangangaral siya, pero masama pala, bula ang propeta pala. At itong pinag-iingat sa atin ng Panginoon. So mapapansin natin, makikilala sila sa kanilang mga bunga. Kaya sabi dito, you'll know them by their fruits. Mga kapatid, itong sinabi ni Jesus Christ. Ang sabi niya, hindi maaaring mamunga ng masama, verse 18, ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. So that's the revelation of the Lord Jesus Christ upang hindi tayo maliligaw. Hindi pwede mamunga ng mabuti ang masamang puno. At hindi pwedeng mamunga ng masama ang mabuting puno. So hindi siya pwedeng magtugma, mga kapatid. Masama nga ang puno, nagbubunga ba ng mabuti? Hindi. So ano ang implication nito ngayon sa ating buhay, mga kapatid? Ganito yan. Kapag mabuting puno ang pinanggalingan mo, magbubunga ka ng mabuti. Halimbawa, sa pamilya natin, pagpapala ka sa pamilya sapagkat nakikita sa iyo ang pagbabago ng buhay mo. So, ibig sabihin, mabuting bunga ang nakikita sa iyo. Malalaman mo na ang isang taong ito ay meron siyang tinatawag na mabuting bunga dahil galing siya sa mabuting puno. Alam natin, Jesus, siya ang mabuting puno at tayo ang mga sanga. So, ibig sabihin, nagpuproduce ka ng tinatawag pagpapatawad, pagbabago ng buhay. At the same time, makikita sa buhay mo ang pagmamahal. At sa bahay ninyo, you are not a burden, you are a blessing. Sapagkat nakikita sa iyo ang pagsunod, pagpakababa. Handa ka na ikaw ay kinokorek. At ikaw ay, ang comment sa iyo palagi, ang batang ito, ang taong ito, blessing yan sa pamilya namin. Ibig sabihin, lumalabas ang bunga ng isang galing sa mabuting puno. So sa madaling salita, sa time natin, we can identify the wicked and the righteous. Ang isa naman, kahit anong sikapin niyang magbuti-butihan siya, galing siya sa masamang puno, ang masamang puno nagbubunga ng masama. At marami ang nakikita natin sa ganyan, mga kapatid. Ano naman ang masamang puno? Ano yung wicked? Ano yung wicked? Naging burden ka sa tahanan ninyo. Naging burden ka sa pamilya ninyo. Halimbawa,
tinutuwid ka, rebelde ka. Ayaw mo na pinapangaralan ka. At pagkatapos nalaman, lulong ka na sa malalang bisyo. Lulong ka na sa droga. Nakikipagrelasyon ka sa hindi nararapat. Ibig sabihin, sa time natin ngayon, nagiging worst ngayon ang mga tao. Ang wicked, lalong naging worst na naging wicked. Mga kapatid. Pansinin lang po natin sa ngayon. Matindi na ang tinatawag nating kasamaan na nangyari sa ating bansa, sa ating paligid, mga kapatid. And even sa ating mga pamilya, may nangyayaring ganyan. Sa pamilya po natin, minsan ay hindi lahat sa pamilya ay madideclare na righteous lahat. Kaya sa pamilya, darating ang panahon, sabi ni Jesus Christ, mag-aaway din. No? Magulang sa anak, kapatid sa kapatid. Dahil sa pamilya natin may mga wicked at may mga righteous din. Mapapansin po natin yon. At tandaan natin, nangyayari yan sa time natin ngayon. Ang mga wicked people ay hindi blessing sa bahay. Burden yan sa bahay. Ito yung gusto niya palaging siya ang masusunod, pero puno siya ng bisyo, puno siya ng mga tinatawag, kabigatan siya sa loob ng bahay. No? Pansinin ninyo, mabigat sa loob ng bahay na may nagda-drugs. No? May addict sa loob ng ating tahanan. Burden yan ng family. May mga tinatawag illegal practices. Sa kanila, normal ang magsugal. Normal ang magkaroon ng mga vices. So naging worst. Normal ang maglasing. Kaya ang normal, abnormal ang dating ng iba. Nakita niyo mga kapatid? Abnormal ang magiging mabait. Normal ang magiging salbahe. Yan ang nangyayari sa time natin ngayon. Normal ang magnakaw. Yan ang nangyayari sa time natin. Binabaliktad ngayon ng mundo. Ang mali naging tama at ang tama ay naging mali. So naging worst ang time natin. Pero hindi po pwede na makontaminate ang righteous life. Tandaan natin yon mga kapatid. That is why, ang isa sa nagpipreserve sa atin, ang Word of God na pinamumuhay mo. At the same time, yung connection mo kay Jesus Christ. Kaya ang wicked na disconnected sa pinakapuno, ang mabuting puno si Jesus Christ, lalong gumagawa ng kasamaan. At nakikita natin yon. Kaya nga kapag pabigat ka sa pamilya, pasaway ka sa komunidad. At pag pasaway ka sa komunidad, lalo kang pasaway sa bansa. Kaya yan ang nangyayari sa atin ngayon. That is why tayo napaka-aggressive tayo ngayon na dalhin sa mga tao ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayon, ang mga taong lumalapit sa iyo, ito yung mga tao na naghahanap ng righteous life. Ito yung mga taong naghahanap ng matuwid na pamumuhay. Ngunit tandaan natin, hindi 100% mangyayari na lahat ng tao mamuhay ng matuwid. May mga nakatakda para mapahamak at may nakatakda para sa buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo ang ating pangangaral ng salita ng Diyos para tawagin ang mga tupa na nangalat sa iba't ibang sulok ng mundo. Ibig sabihin, may mga tupa na naligaw, dadalhin na sila ngayon sa kawan. May mga tupa na nabahiran ng putik, sila yung inaahon patungo sa mabuting pastol. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya dito ninyo makikita mga kapatid, seek for those people who are hunger, gutom sa salita ng Diyos. Mga tao na naghahanap ng liwanag. At yan ang mga hinahanap po natin. Kaya tandaan natin, may mag-a-accept at may magre-reject sa Word of God. Ang nag-a-accept, ito yung mga naligaw ng landas. At ang mga nagre-reject, magre-reject yan forever. Kasi destined ang buhay ng mga yan for wickedness.
Kaya makikita natin, isa sa palatandaan na ang wickedness at ang righteousness sabay ngayon na umiiral. And you'll know them by their fruits. Makikilala sila sa kanilang mga bunga. Kasi ang mga tao na naghahanap talaga ng righteousness, ang bunga nila, gusto nila payapa. Gusto nila merong pagmamahalan. Gusto nila merong tinatawag na pagpapatawad. They want to live a righteous life. Gusto nila maging generous sa kapwa nila. Ang wicked people, gusto nila manlamang sa kapwa. Ang wicked people, gusto nila magnakaw sa kapwa. Ang wicked people, umiiwas yan sa liwanag. Gusto nilang gumawa ng isang bagay na pwedeng ikasira ng kapwa nila. Kaya may pagpatay, may pagnanakaw, may pangre-rape, meron pang mga illegal na practices. That is the work of wickedness. And all we need to do is to ask God's protection and preservation sa buhay natin. And let's pray na yung mga ibang nasa wicked works, pwedeng tupayan na naimpluwensyahan lang. At dapat dalhin natin sa paanan ng Panginoon. Kaya now, this is now the reality of life for today, mga kapatid. Dalawa lang nag-i-exist sa mundong ito. Wickedness and righteousness. At kayo, hindi ka naman magtatagal dito if you are wicked. Kaya ka nandito, you love to live a righteous life. Bakit sabik kang makinig ng Word of God? Bakit uhaw ka na mag-devotion, mag-pray, mag-cell group, magpa-mentor? That is the life of a righteous person, mga kapatid. Bakit ang iba umiiwas sa ganyan? Allergy. Para sa kanila, OA ito. No? Mas gusto pa nilang magpakasaya sa walang patutunguhang kasiyahan. May mga tao, they love pleasure of life. Di po ba? May mga tao na lousy sa kanila ang mensahe ng salita ng Diyos. Itotoo naman yan sa mga wicked people. Lousy ang Word of God. No? Lousy ang prayer life. Kasi contaminated na ng darkness ang buhay. Kaya tandaan natin, nakikita ka at nakikilala ka sa ginagawa mo. You love to read your Bible, you love to pray, you love your cell group, you love your mentor. Lahat ng galawan dito ay inaakap mo, uhaw ka, sabik ka. You love to lead people because you live a righteous life, mga kapatid. So we can identify the wicked and the righteous by their fruits. At yan ngayon, evaluation yan sa ating sarili. Talaga ba may pagmamahal ako sa gawain ng Panginoon? Diyan natin makikita ngayon ang ating mga sarili. Kaya tandaan natin, are you in the right track? Tama ba tong journey na pinapatunguhan mo, kapatid? Tama ba yung landas na pinapatunguhan mo? Ayan. Number 2, you'll know them by their attitude. Makikilala mo sila sa kanilang mga attitude or kanilang mga asal. Kaya nga, sa time natin ngayon, binigyan tayo ni Lord ng wisdom kung anong klase ng tao ka at anong klase ng tao ang nakakahalubilo mo. So that we can identify, and all of us must be aware of this, mga kapatid. You'll know them by their attitude. Matthew 7 verse 6. Tingnan po natin. Anong sabi sa Matthew chapter 7 verse 6? Sa taas lang yan. Ang sabi dito sa verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yon. Alam nyo, nung last Sunday na nag-preach ako about sa tupa at kambing, may comparative teaching si Christ. Ito ang tupa, ang kambing. Ang tupa generous, ang kambing pakabig. Pero nang babasahin natin ang Bible, may mga hayop pa palang binanggit ang Biblia. Dahil minsan si Christ, ginagamit niya ang attitude ng mga tao
sa katulad ng hayop. Ayon. Kaya nga makikita natin, hindi lang kambing ang binanggit dito, aso at baboy. So, ating alamin na ngayon, habang papunta na tayo sa huling panahon, nakikilala tayo sa ating mga asal. No? You know them by their attitude. Kaya dito makikita natin, marami pa pala, no? Ang attitude ng isang tao, nakikita. Kaya dapat, alam natin, paano tayo mamuhay, mga kapatid. Tingnan po natin, no? So sabi dito sa binasa natin, mag-ingat tayo, huwag nating ibigay sa aso ang bagay na banal. At the same time, baka sakmalin ka. May ugali ang aso, pwedeng mga pet ninyo, alaga siya, pero may time ang aso, unpredictable. Kahit gaano yan ka masasabi mo na pag-aalaga mo, may time ang aso, may instinct sa kanya, pwedeng ang routinary niya nababago at minsan defensive siya. Kahit amo, nakakagat niya. Sa amin lang mag-asawa, ang aming inaalagaan na sa loob ng bahay, siguro wala sa mood, kinagat yung wife ko ng aso. Alaga na namin yon. E di lalo na yung mga asong kalye, kinagat siya. Alaga namin yon for so many years. Wala pang nakakagat. Wala pang nakagat yung aso namin. Talagang yung wife ko nakagat niya. Sabi dito, mga kapatid, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Pansin niyo ba, mga kapatid? May inaalagaan kayong mga tao. Minsan pinamasahian mo pa nang nag-aaral siya. At minsan ikaw pang sagot sa conference. Naging professional na siya. Ngunit ang nangyari, biglang nawala na sa poder mo. At ano nangyari? Siniraan ka pa. No? Sinakmal ka pa patalikod. So may mga tao na asal hayop. Di ba? May ganyan. Asal aso. Kaya like what I said, kahit alaga mo yan, at kapag ang tupa ay hindi nangangagat, no? Pinakamabait sa lahat ng hayop ang tupa. Hindi nangangagat yan. Pero ingat kayo, baka ang sumasakmal sa inyo, asal, aso. Halimbawa, inaalagaan mo siya at kinokorek mo siya, pero ngayon ay umaalma na sa iyo. Hindi niya nakikita yung pagpapagal mo, hindi nakikita ang pinagpipray mo siya. Pero binabangga ka na. Baka aso ang alaga mo, hindi tupa. Di po ba? At sabi dito, huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yon. Ang perlas is the Word of God. So sometimes, tinatapon mo yung perlas ng salita ng Diyos sa mga tao, kamag-anak mo, no? Iniinsulto ka pa ng kamag-anak mo, yuyurakan lamang nila yon. Ibig sabihin, sa kamag-anak natin may mga asal baboy at asal aso. Mga kapatid, hindi lang pala kambing. Tingnan ninyo, sa 2 Peter chapter 2:22, para makita natin, no, mga batayan natin dito, no? Mga hayop ngayon ang ating pinag-usapan, 2 Peter chapter 2:22. Kinokonect ito sa tao. Kaya pala minsan pag may nagalit, asal hayop ka. Kasi may nakikitang ugali ng hayop sa buhay ng tao. 2 Peter 2:22. Anong sabi dito? Para makita ninyo. Verse 22, angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang, ugali ng aso, matapos sumuka, ay muling kinakain ang nailuwa na. Meron pa ha, hindi lang ang aso na nanakmal, kahit amo sinasakmal. Pag sumuka yung aso, napansin nyo yan, kayo may alagang aso. Pag sumuka yan, ang suka niya, kinakain niya. Ito yung mga taong tinuruan mo, bumalik sa dati. Sa dating lumang buhay. Ibig sabihin, dati, siya ay drug addict, magnanakaw, sugarol. Ngayon, bumalik na sa dati. Masahol pa.
mga kapatid. So nakita nyo po? Ibig sabihin, akala mo, tupa inalagaan mo, aso pala. Bakit? Tandaan natin, kapag aso ka, aso forever ka, hindi ka pwede maging tupa. So nagtupa-tupahan ka lang dati. Pero sa totoo lang, aso ka. Kasi ang suka, binalikan mo eh. Ibig sabihin yung dumi, binalikan mo. So ito yung sinasabi. Kaya mapapansin po natin, naglabasan ang kulay natin ngayon sa panahon ngayon. Kaya make sure na ang net ninyo, puro tupa alagaan ninyo. So kung may nagwawala dyan, may nagagalit sa iyo, leader ka, kapatid, tandaan mo, nag-spend ka, nag-invest dyan, hindi ka dapat ma-frustrate. Hindi ka dapat ma-dismaya. Kasi minsan nag-aalaga ka, may tupa, may kambing, may aso, may baboy. Ibig sabihin, na-identify yan sa time natin sa ngayon. Kaya sabi nga dito, ugali ng aso matapos sumuka, muling kinakain ang nailuwa na. Ayun. Di ba kadiri yun, kapatid? Di po ba? Kadiri yun na galing ka na sa matuwid na buhay, bumalik ka pa sa masama. Ayan. Tapos, ang sabi dito, ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Ayan. Kaya ang baboy, paliguan mo man yan, gusto niya sa putikan palagi. Baboy eh. Ganyan ang picture ng mga taong sa una, kita mo, umiiyak pa yan. Umiiyak pa. Kita mo, ang ganda ng testimony niya. Ang kita mo, talagang kulang na lang ay ang buhay niya. Talagang hindi na babalik sa dati kapag magsalita. No? Tapos ginagamit pa ang pulpito, ang altar. Katulad ng message last week, di po ba? Dapat, kung tayo ay sagrado tayo sa ating mga testimony, dapat ang testimony mo ngayon, forever mo na testimony yan. Sagrado yan eh. Kumbaga yung you are Christ's witnesses, hindi nagbabago. Nalaala ko tuloy, may nag-pop up sa isip ko, may tumayo sa pulpit dito, mga 1980s, 86, 87, 88 yan, ang church. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi na ako ngayon nananakit ng asawa. At the same time, hindi na ako naglalasing. Hindi na ako nagsusugal. Yun ang kanyang testimony. Alam niya naman na ang paglilingkod sa Diyos ay tuloy-tuloy yan. Pagkalipas ng ilang taon, pioneering pala ang church. Yung tumayo sa pulpito na hindi na naglalasing. Lasinggero na talaga ngayon. Hindi na nanakit ng asawa, punching bag ulit ng asawa, mga kapatid. At mas masahol pa sa dati ang buhay. Yun ang sinasabi. Hindi naging sagrado ang pagiging isang binago ng taong ito. Hindi naging sagrado ang testimony. Sacred yung mga testimony sa buhay natin. Kaya ang tandaan natin, ang genuine na binago sa simula, genuine forever yan, mga kapatid. So yung marami nag-testimony dito, kalagitnaan pa lang, sira ng testimony. No? Sira ng testimony. So ito yung sinasabi na ang baboy, paliguan mo man, babalik yun sa putik. Ang aso, pag sumuka yan, kakainin niya suka yan. Yan ang tumatalikod sa Panginoon. Mga kapatid. Nagkukunyari lang yon na gusto niya sa discipleship. Kunyari lang yon na gusto niyang sumunod. Pero habang tumatagal, lumalabas ang tunay ng isang tao. Kaya kapag mapapansin natin, habang tumatagal tayo sa paglilingkod, kaya si Lord hindi pa dumarating. Alam niyo ba hindi pa dumarating si Lord? May nakahalubilong mga baboy, kambing, at mga aso sa kawan ng Lord. Mga kapatid, ngayon, pinapatagal ni Lord ang second coming kasi may nagwawala dyan sa net nyo. May lumalaban dyan sa leader nyo. No? Kailangan matanggal yan. Mawala yan. Kasi gusto ni Lord, pagdating niya, kompleto, tupa ang inabutan niya. Hindi mga kambing, baboy, at mga aso. Mga kapatid. Kaya mapapansin natin, you'll know them by their attitude. Makikilala mo, pansinin ninyo ngayon, ang tribes ninyo, mga kapatid.
Hindi lahat dyan ay tupa. That's the truth. That's the truth. Kaya nga, mapapansin natin, mabibisto na siya o maalis na siya eh. Ayan. Ang iba naman ay nagpipilit pa na magdamit ng tupa, pero lumilitaw talaga ugali eh. No? Lumilitaw ugali. Ayan. Palagi na lang wala sa cell group, palaging umaangal sa leader, palaging nagko-complain, palaging may arguments, pero wala kayong maririnig sa mga tupa, nagbubunga pa rin sila ng sagana. Obedient, humble, at wala silang anumang complain, mga kapatid. Kaya tandaan natin, you'll know them by their what? By their attitude. Kaya malala na sa panahon natin, nakita ko dito, wala akong nakita sa Bible na buhaya. Tupa, kambing, aso, tsaka ano pa, nakikita ko dito, no? Tupa, kambing, aso, at kambing. Pero iba level up na ngayon eh. Crocodile na ngayon ang lumilitaw eh. Pero wala kang makikita sa Bible. Ibig sabihin, ito yung sinasabi ko, na palala na ng palala ang panahon natin ngayon. Sabi nga na nagsalita, ang mga buhaya na hayop, pag nabusog, okay na. Pero mahirap ang buhaya na tao, walang kabusugan, mga kapatid. Walang kabusugan yan. So, rampant yan ngayon sa ating bansa. Pero, that's the reality of life. Ang ganid, mananatiling ganid yan. Ang sakim, mananatiling sakim yan. Pero ang tupa, mananatili ang sumusunod sa kanyang shepherd. Kaya tandaan natin, hindi mo na talaga masawata yan, mga kapatid. Hindi mo na masawata ang kasamaan, ngunit ang righteousness lalong magsashine, mga kapatid. Iiwasan niya ang hindi talaga kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya tandaan po natin, we are now in the last days, and we must know kung anong klase ng tao tayo. Kung saan tayo inalintulad. Tayo ba ay tupa, kambing, aso? Tayo ba ay isa sa mga sumusunod sa Panginoon? Tayo ba ay katulad ng baboy, kambing o aso? O tayo ay tupa, mga kapatid? Kaya dito mapapansin po natin, you'll know them by their attitude. Ito yung sinasabi kanina. Ano po? Anong sabi sa Proverbs 26:11? No? Para makita ninyo, this is the reality. Kaya nga, like what I said kanina, no? Minsan ang tao sa sobrang galit, sinasabi, parang hayop ka. Ayan, sobrang galit eh. No? Sa kanyang kapwa. Kasi, ang tao naging asal hayop. Hindi asal tao. No? Wala nang concern. No? Makuha lang niya ang gusto niya. It's either asong ugali o baboy na ugali. O kaya ugaling kambing. Anong sabi sa Proverbs 26 verse 11? Tingnan po natin. Kawikaan, no? Ano sabi dito sa Kawikaan 26 verse 11? Ang sabi dito sa Kawikaan 26 verse 11, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito. Na-confirm sa Peter, sa Proverbs meron din. Ibig sabihin, ang tao, pangaralan mo man yan ng matuwid na pamumuhay, layuan ang masama, layuan ang pagsusugal, layuan ang pagnanakaw, layuan mo ang pag-disrespect sa parents mo, pangaralan mo man yan, mananatili siyang masama. Kasi, sabi dito, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan, tulad ng aso, ang sariling suka, binabalikan ito. Kita nyo? May mga pet po ang bawat isa sa inyo. Kailangan i-train siya. At pag mahusay ka na trainer sa aso mo, na itutuwid mo siya. Pero kapag ang aso talaga ay aso yan, tingin niya, masarap na pagkain yung suka, binabalikan niya. Yun ang picture ng mga tao na ayaw niya na siya ay tinutuwid. Gusto niya doon sa kasamaan.
At yan ang mga tao, kapag ilarawan mo sa hayop, kinakain ang suka. Kita nyo mga kapatid, you'll know them by their attitude. Nakikilala mo sila sa kanilang mga asal. Niyuyurakan nila ang discipleship. No? Iniinsulto nila ang winning souls. Mga perlas yan eh. Perlas ang discipleship. Perlas ang winning soul. Ginto to mga kapatid. Ang mensahe ng salita ng Diyos ay ginto. Ang hinagisan mo baboy, yuyura ka ng baboy yan. Ayon. Yung mga taong nasa puder mo na akala mo ay tupa, makikita mo ngayon, masahol pa sa dati ang buhay. Naninigarilyo, at ngayon, kasama na ang jowa niya, pareho sila adik, at walang hanap buhay. Bakit? Yun ang picture ng mga aso, mga kapatid. Picture ng mga baboy. Kaya this is the reality of life. Na sa time natin ngayon, ang mananatili hanggang wakas, yun ang nasa Panginoon. Yung minsan nakagawa ka ng masama, minsan nakagawa ka ng bagay na hindi tama, nagigilty ka. Humihingi ka ng patawad sa Diyos. Kasi ano ka? Tupa ka kasi. Ang aso walang guilt yan. Ang baboy walang guilt yan. Nakatakda kasi siyang baboy at aso. Walang guilt ang kambing. Pero ang tupa, na biktima lang yan. No? Naputikan yung tupa, babalik sa Lord pa rin yan. Yan ang mga taong may repentance. Yan ang mga taong nagsisisi sa kasalanan. Kaya tingnan ninyo, habulin mo man ang isang tao na dati na sa'yo, ikaw pa masama. Ikaw pa masama. At sasabihan ka pang pakialamero ng buhay yan. Kaya tandaan natin, nagpipilit ang baboy sa putik. Nagpipilit talaga ang aso sa sukan niya. So nagiging na-devalued ka patuloy. Di ba? Sa kahahabol mo, hindi mo alam, hinahabol mo pala baboy o kaya kambing, hindi tupa. Ang tupa, maamo yan, nagre-repent. Sino ba tupa sa Bible? Si King David. Pumatay siya ng tao, nag-commit siya ng adultery, pero bumalik siya sa Diyos. Tupa eh. Nakita niyo mga kapatid? Ang mga nagkakasala sa Bible, nagre-repent sa Panginoon. Kasi disciple eh. Si Pedro, isa sa mga disciple ni Jesus Christ, dininay niya si Christ, nineglect niya si Christ. Pero nagkaroon siya ng repentance. Kasi tupa siya ng Diyos. Mga kapatid. Katandaan natin, walang repentance ang mga katulad ng kambing, ng aso, o ng baboy. Si Judas, hinudas niya si Jesus, pero wala siyang repentant. Hindi siya nagsisi. Umiyak lang siya. No? Umiyak lang siya. Pero ang pag-iyak, hindi ibig sabihin na may pagsisisi ka. Bakit walang repentant si Judas? Umiyak lang siya, pero nagpakamatay siya. Ang pagpakamatay ay hindi tanda yan ng repentant heart. Si Judas ay nagpakamatay. Ibig sabihin, hindi siya belong sa kingdom ng God. Kasi ang pagpapakamatay, hindi yan galaw ng Diyos. Ang isang tao na talagang kita niyang kasalanan niya, karumihan niya, lumalapit siya sa Diyos, mga kapatid. That is rebellion against God. Kasi ang pagpapakamatay, tandaan natin mga kapatid, hindi yan tanggap ng Diyos. Bakit? Diyos ang nagbigay ng buhay eh. Sa halip na si Judas ay bumalik kay Jesus Christ, humingi ng patawad, hindi niya ginawa. Mga kapatid. Kaya you'll know them by their attitude. Tandaan natin yon. No? Dapat makita natin yan. Then the third, you'll know them by their priorities. So habang lumalala ang kasamaan, lalong nagsashine ang katuwiran, makikilala mo sila sa kanilang mga priorities. Alam natin yon. Ang isang taong matuwid, priority niya ang Diyos. Ang taong matuwid, nandito ngayon. Buhay na niya ang simulan ang lahat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi siya magtatrabaho na hindi siya nagpipray. Hindi niya gagastusin ang pera niya na hindi siya nagbabalik ng para sa Lord. Lord, para sa iyo. My tithes is holy for the Lord. Yun ang mga taong will-ordered ang life.
Ang oras niya, ginagamit niya bago gamitin sa trabaho. Hindi niya tatalikuran ang cell group. Ibig sabihin, ang mga righteous people na nagsashine, alam nila ang priorities nila. Alam nila ang priorities. Alam niya ang Sunday holy kay Lord yan. Manatili siya sa bahay niya. Simulan niya ang lahat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niya na may community group siya, doon siya palagi sa kanyang cell group. Alam niya na dapat siya gamitin ng Lord, nag-undergo siya ng training process. Ayan. Alam niya na bahagi sa buhay niya ang pagbabago ng Diyos, nagsishare siya, naging generous siya, sinishare niya ang gospel. Kaya nga, you'll know them by their priorities. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Alam niyo bang ibig sabihin nun? Ang priority ng isang righteous, spiritual, rather than temporal. Ibig sabihin, malalaman mo na ang taong ito ay nagsashine ng righteousness, mahalaga ang spiritual kaysa temporal sa kanya. Mahalaga ang spiritual kaysa material things sa kanya. Kaya sabi doon, seek ye first His kingdom, that is spiritual, and His righteousness, that is spiritual, and all these things shall be added unto you, that is material. So kita ninyong order ng isang taong righteous. Bago ang lahat, una ang Diyos muna. Iba baliktad eh. Wala ako sa pagsamba, may overtime ako, may trabaho ako. Ang mga taong wicked, una material na bagay. Una ang tiyan sa kanila, na mabusog sila. Una sa kanila ang physical rather than the spiritual. Pero ang taong righteous, hindi niya sisimulan ang material, ang physical without the spiritual. At yan ang missing link sa time natin ngayon. Maraming discontented, maraming unsatisfied ang buhay. Bakit? Umiikot lang sila sa material, temporal things. Hindi nila nakita na pinaka-importante sa buhay ng tao ang spiritual na bagay. Ayan. Ang mga wicked, they don't pray, they don't read the Bible. They don't listen to the Word of God. Ang sa kanila, magtrabaho, kumita ng malaki, at kumain, magpakasaya. So makikita mo, bitin ang buhay nila, kaya maraming mga tao walang satisfaction. Tingnan ninyo, ang mga wicked people, may jowa sa Lunes, may jowa sa Martes, at iba jowa niya pag Wednesday. Kasi walang contentment. May mga asawa, nag-asawa pa ulit. At marami ng mga relationship na pinuntahan. Kasi naghahanap sila ng kakontentuhan, naghahanap sila ng magmamahal sa kanila. Hindi nila na-hit ang spiritual. And that is seeking first the kingdom of God and His righteousness. Ang mga tao, gusto nilang ma-elevate sila, maninira sila ng kapwa nila. At kahit sa mga mag-asawa, nakikita niyan. Tandaan natin ha, kayong may mga asawa, tandaan natin yung mga bagong kasal at ang mga nagsasama sa ngayon na mag-asawa, anumang kasiraan ng asawa mo, hindi mo yan pinangangalat sa kahit kanino. Kasi you respect your husband and your wife. Di po ba? Pero sa ngayon, tandaan natin na mga slanderous people, minsan, yung may relationship na, no? Hindi lang ibang tao sinisiraan, minsan asawa sinisiraan. Hindi natin alam, pag siniraan natin yung asawa natin, pati tayo sira, mga kapatid. Kaya tandaan natin, worst na ngayon ang tao. Kahit sa loob ng tahanan, naging worst ang mga ugali natin, mga kapatid. No? Pero kapag pariho kayong disciple, you protect your husband, you protect your wife. At the same time, nasisettle ang problem na hindi nasira ang husband at ang wife. Why? Dahil may nga mga mentor at may disciple making. Nakita nyo mga kapatid? And we know our priorities. Kapag you know your priorities, napoprotektahan ang pamilya, napoprotektahan mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Pati sarili mo naprotektahan. Because you know your priorities in life. Kaya tandaan natin, ang righteous people, ang priority spiritual. Ang wicked, ang priority temporal. Ayan. Kita nyo po? Ang focus niya, mga bagay na gamit.
na nagpapasaya sa kanya. Cellphone, gadget, damit, bag, rubber shoes, bahay, ganyan, properties. Di po ba? Pera. Nakita niyo po? Ang mga wicked, ganid sa salapi. Ang mga righteous, uhaw sa salita ng Diyos. Kaya hindi kayo magtataka kahit sa ating bansa ngayon, may nangyayari. Bakit? Ang umiiral sa bansa natin, wicked and righteous eh. Ang mga wicked, ang kanilang sandalan, security in life, kwarta, pera, salapi. That is why nagnanakaw. No? Nagtatambak ng salapi. Para sa kanila, yun ang impluensya nila sa buhay. Pero ang mga righteous people, ang kanilang focus, magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang focus ng mga matuwid na tao, merong pagpaparangal sa Diyos. Mga kapatid. That is why you'll know them by their priorities. And that is in Matthew 6:33. Kaya makikita po natin, mga kapatid, that's the difference between the wicked and the righteous. That is why, saang track ka ngayon tumatahak? Ibig sabihin, anong landas ngayon ang iyong sinusundan? Ano ang tinatahak mo na landas sa buhay ngayon? At dapat nakikita natin yon. Ako ba ay nasa landas ng matuwid na pamumuhay? O ako ba ay hindi ko nakikita na bubulagan na buhay ko? Akala ko tama to, nasa wicked way na pala ako. Kaya naway nakita ninyo ang mensaheng ito, isang reminder sa ating lahat. At maging discerning po tayo. Ang atake ngayon sa buhay natin, nakikita yan sa ating galaw, sa ating pananalita, sa ating mga priorities, sa ating pinupuntahan. Kikita yan, mga kapatid. Halimbawa, pagsamba ngayon, nasa basketball ka. Pagsamba ngayon, nasa outing ka. Kita na yan. Di po ba? Ibig sabihin, you stay put. Pag Sunday, banal kay Lord yan. Kumikita ka man ng malaki, may takot ka sa Lord, hindi ko nanakawin yung para sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, you think always na may part si Lord sa lahat. Yung oras na binigay ni Lord sa iyo 24/7, may bahagi si Lord yan. Nagsishare ka ng gospel, nagsisell group ka, because you live a righteous life. Kapatid, ang mga wicked people, ni 1% wala si Lord sa buhay nila. Wicked eh. Aso eh, baboy, o kaya kambing. Nakikita natin, mga kapatid, yan yung mga klase ng hayop na pakabig. They don't acknowledge their master. Ayon. Kaya naway sa umagang ito, nakita ninyo, napakalaga nito ng ating napag-usapan. You can identify yourself now. Are you in the wicked side or in the righteous side, mga kapatid? Kasi tandaan natin, dito ninyo makikita, may mga nagpa-disciple kunyari lang. Even leader, kapag hindi yan genuine, bumabalik yan sa dati. Ayan. Kaya tandaan natin, dapat naunawaan nyo to. Malapit na dumating ang Panginoon, sinesegregate niya ang totoong para sa Kanya. At pinipelter na niya. Minsan si Lord na nagtatanggal ng mga kambing, ng mga baboy, ng mga aso sa Kanyang kawan. Gusto ng Lord pagdating niya, pure mga tupa ang nananatili sa Kanya. At nakikita natin ngayon yan. Biro mo sa dami ng pagsubok sa buhay mo, may namatay pa sa pamilya mo, nawalan ka pa ng finances, parang si Job, nananatili ka pa rin kay Lord. Di ba? Hindi ka pa rin nawala sa Panginoon. Kinulang ka financially pero nagpapatuloy ka, nandito ka pa din. Ibig sabihin, isa lang dahilan nun, you want to live a righteous life. At hindi mo kinukonsider ang mga pagsubok na yon na sumpa sa buhay mo. Ibig sabihin, good times or bad times, you stay put. Because you want to please your master, and that is our God. Kaya sa ating pagtatapos, we should not be surprised if wickedness continues to worsen while righteousness shines through the lives of those who live godly lives. Hindi na tayo masurpresa sa panahon natin ngayon. Kung nagpapatuloy ang wickedness at lalo namang nagsashine ang righteousness, those who belong to God will become more committed to Him, while those who are not of God will continue to live against His will. Kita niyo, mga kapatid? Kaya huwag niyong hayaan na ma-devalued kayo na parang
bumaba na yung tingin mo sa sarili mo, habol ka lang ng habol sa taong yan, gusto magpakasama, tandaan natin, doon sa Romans chapter 1, God gave them over. Tandaan natin yon, no? At yan, ang isa sa pansinin po natin, ang taong nagpapakasama, hinahayaan na lamang ng Diyos yan. At yan ay isang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya naway ngayong umaga nakita ninyo, saan kang parte dito? Ikaw ba ay nasa wicked side o ikaw ay nasa righteous side? Isang challenge ito sa ating lahat. Continue to live a righteous life, mga kapatid. Kasi ikaw ay nasa side ng Panginoon. Bago tayo mag-closing prayer, ating namnamin ang mga mensahe dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. As wickedness worsens, God's righteousness shine in this place, in this world. Sa oras na ito, tayo magsilbing ilaw sa sanlibutan. Praise you, Jesus. Hallelujah. Waking up to another life, no more sorrow and no more night. You're the light, let it shine now, let it shine now. Burning bright cause we're not ashamed, we got a world to illuminate. You're the light, let it shine now, let it shine now. Nothing can stand against us. Our praise will break the darkness, and we declare the kingdom's here. Because our God is for us, we're living in the promise, and we declare your kingdom's here. Shadows fade as we now arise. Hope is here with no end in sight. You're the light, let it shine now, let it shine now. Come on! You're the light, let it shine now, let it shine now. Nothing can stand against us. Our praise will break the darkness, and we your kingdom's here. Because our God is for us, we're living in the promise, and we declare your kingdom's here. Thank you, Lord. Shine a light, this darkness. All together, let's declare. Shine a light, shine a light. 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 Come on, church. Shine a light, shine a light. Yes, Lord. Shine a light, shine a light. Shine a light, shine a light. Shine a light, shine a light. We got a light, we got a light, and we're gonna shine. Jesus, let your name be glorified. We've got a light, and we're gonna shine. Forever let your name be glorified. We've got a light, and we're gonna shine.
Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa mga warnings, paalaala mo sa amin, na as we live today, hindi po kami pwedeng magdamit ng wickedness and righteousness. Isa lang ang sinusuot namin sa buhay namin. If we live a righteous life, nakikita ang pagmamahal namin sa panalangin, sa iyong mga salita, uhaw, sabik sa mga gawain. At nakikita rin, Lord God, ang mga wicked people. They reject, they deny, they neglect your word at yung mga servant mo, Panginoon. At nasa last days na kami sa ngayon. At ngayon, Lord God, even in different tribes or net ng bawat isa, nililiglig mo ito upang lumitaw ang totoong para sa iyo at ang hindi para sa iyo. Nakikita ito sa asal namin, sa ugali namin, how we treat our leader and pastor, how we treat, O God, our co-worker in Christ. Nakikita iyon sa buhay namin. And I pray, Lord God, continue to preserve your people who live in righteousness. I pray, Lord God, na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ngayon, sa aming kapaligiran, sa aming bansa, ang mga tupa mo ay patuloy mong ingatan hanggang sa iyong pagdating. Ito ang aking panalangin, O Diyos, kahit sa iba't ibang bansa, lugar na naabot ng salita na ito, mga kapatiran namin, mga leaders outside of the Philippines, na sa abroad, preserve their lives and make them fruitful, Lord God. At patuloy mong ingatan ang mga anak mo hanggang sa iyong pagdating. Panginoon, sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.